Tumatawid kami ng ilog doon. Kasama ang buo naming pangkat. Tumatawid kami dito dahil sa papasukin namin ang isang masukal na isang bahagi ng kabundukan dahil sa utos ng pamahalaan na tugisin ng mga rebelding nagkukutas sa kabundukan na yun. Ilang minuto lang ang lumipas nang habang mga tunog ng ibon at mga hayop na lang ang naririnig namin sa paligid. Bigla namang nag-umpisa ang labanan sa pag-akyat pa lang sana namin sa kabundukan dahil taong 1973, parting Mindanao, mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Sa nangyaring yun naputukan na halos tumagal ng halos isang araw, may nasugatan nun sa hanay ng mga sundalo at merong ding namatay. Ngunit paglipas ng araw na yon ay naubusan ng bala ang mga kalaban, dahilan upang matalo rin ng mga sundalo ang mga rebelding iyon. At nakuha nila ang kanilang pakay na commander upang isuko ito sa pamahalaan, upang gawin sanang halimbawa na ibinibigay pa rin ang tamang hustisya sa mga ito basta't sila ay sumuko. Nang sa ganoon ay mahimok nila ang iba pang lider ng Partido Komunista na sumuko na sa pamahalaan. Si Teniente Rinaldo Baquiran ang namumuno na opisyal sa naganap na operasyon na to, kasama ang ilang katutubo sa lugar kung saan sila nakadistino. At ang iba pa na parang naging sundalo na rin ng pamahalaan ay napagtagumpayan nga nila ang operasyon na ito. Ngunit sa pagkakadakip nga nila sa isang commander noon na ang tawag nila ay Commander Leon, bilang katawagan sa sangay ng rebelyon na pinamumunuan nito. Nang isang gabi, bago ang pagbiyahe sana kinaumagahan upang i-turn over si Commander Leon sa headquarters nila, habang binabantayan yun ni Private Garcia, isa sa mga nasa baba ni Teniente Baquiran. Itong si Garcia, nung naganap ang putukan sa ginawa nilang operasyon, kung di nyo na itatanong, ay isa sa mga body nito ang namatay, o yung pinaka-close niya kumbaga sa kanilang platuna. Namatay ito sa tabi niya, kaya nga naging dahilan yun ng mas maigting na galit niya sa mga rebelde. At yung utak nito ng gabing iyon ay nawawala sa katinuan habang nakikita nito ang commander na nadakip nila. At habang nasa kubo pa yun na nakaposas ang kamay na para bang iniinsulto niya si Garcia, habang ang ibang sundalo naman noon ay nagkakape kasama si Teniente Baquiran. Ngunit nagulo ang katahimikan ng kanilang kampo ng, "Hoy, sundalo! Hindi tatalabi ang bala mo sa akin," pang-aasar ni Commander Leon kay Garcia. Dahilan naman upang napatayo nun si Garcia at agad na kwinelyo itong commander. "Ang sabi mo? Ulitin mo nga! Ha?" "Sabi ko, malalamya kayong sundalo." "Hindi nyo nga ako napatay sa engkwentro eh." Agad na suntok ni Garcia sa commander, kaya naman napahiga nun si Commander Leon sa sahig ng kubo. Sabay tutok na ni Garcia ng baril nito. "Tarantado ka! Kung wala lang utos si Teniente, kanina ko pa inubos sa'yo ang bala ko! Pay!" Salita ni Garcia, pero imbis naman na matakot yung commander, "Sige! Sige! Iputok mo! Tignan natin! At babalikan ka ng mga kasama ko! Babalikan ka ng mga kasama ko sa gubat! Iputok mo! Iputok mo! Iputok mo!" Sigaw pa nun ng commander, dahilan upang makuha naman ang atensyon ng mga sundalong nagkakape sa labas. Ngunit sa ilang hakbang pa lang ng mga yun, sunod-sunod na naputok ng baril sa loob ng kubo
At nang tumakbo ang mga ito, nakita nilang tadtad na sa bala ang bihag nilang commander. Tinuluyan nga yun ni Garcia. Pagkatapos, "God damn it, Garcia! Anong pumasok sa kokote mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Ha?" Sinuntok ni Teniente Baquiran si Garcia sa labas ng kubo. "Ginagawa ko lang ang aking tungkulin. Ang patay ng makasalot na yan." Rason naman ni Garcia ng matapang habang nakaupo pa ito sa lupa dahil nga sa pagkasuntok ni Teniente sa kanya. Dahil sa nagawa nga nito, wala na. Patay na yung iti-turn over nila. "Tignan mo ko! Tignan mo nga ako ng maigi! Hindi gumagawa ang gobyerno ng sundalo para maging berdugo. Sa tingin mo ba sa ginawa mong yan? Para mo na ring ibinaba ang iniporme mo sa mga katulad nilang rebelde na tinutugis natin." Rason ni Teniente Baquiran na maprinsipyo. Maprinsipyong tao si Teniente Baquiran. Kaya nga't iginagalang siya ng kanyang mga kasundaluan na nasa baba nito o pinamumunuan nito. Ngunit dumating ang araw na nagkaroon sila ng mga kalaban sa kanilang pagkakadestino nga sa isang lugar na magdudulot sa kanila ng kagimbal-gimbal na karanasan dahil sa isang grupo na puro mga aswang. Nang isang araw, dahil nga sa programa ng pamahalaan na lipulin ng mga rebelde sa iba't ibang dako ng Pilipinas, malapit sa baryo kung saan sila nakadestino, naglagay sila ng checkpoint noon sa sinasabi nilang malimit na dinaraanan ng mga rebelde upang maiakyat ang mga kargamento o mga armas sa mga bundok o gubat na kanilang pinagkukutaan. One way lang ang daanan na yun, at yun din lang talaga ang isa sa pinakadaanan papunta sa karatig pa na baryo. Ngunit sa kanilang paglalagay ng checkpoint, may di inaasahan silang kontrabando na nasabat. Mga troso. Mga troso noon ang nakita nila na nakalagay sa likod ng isang malaking truck na dadaan sa kanilang binabantayan. Sa mga panahong ito ay legal pa naman ang pagbababa ng troso mula sa mga bundok o gubat. Basta may papel lang o permit na may papakita ang pahinante o kung sino man nakasama sa sasakyan na nangangasiwa sa pagbibiyahe noon. At nang sandali pa nga ang lumipas, matapos nilang masipat ang paparating na truck na may lulan na malalaking troso na may kasama pang owner type jeep sa harapan nito na parang siyang pinaka-convoy nito, tumigil ang mga yun. At paglabas ng isang lalaki sa jeep, lumapit naman sa kanya ang dalawang sundalo na kasama ni Teniente. May kasama rin yun na isang lalaki. Nang hindi pa man sila nagsasalita, biglang may hinugot yung lalaki sa bulsa niya na isang sobre at sinabing, "Aba, ngayon lang ata nagka-checkpoint dito mga sir. Mukhang bago atang opisyal nyo. Sino ba namamahala sa checkpoint na to?" Tanong nung lalaki na medyo mayabang ayon kay Teniente Baquiran. "Checkpoint lang naman sir eh. Ayun si Teniente Baquiran." Sinipat agad naman yun ng lalaki dahil nakasilong noon si Teniente sa isang malaking puno kasama ang iba pang sundalo na nakasakay naman sa jeep nila. "Oh, eto. Sabihin mo, eto ang magsisilbing permit namin." Salita nung lalaki, sabay abot agad nito ng sobre sa isang sundalo. "Sabihin mo sa opisyal mo, kung kulang yung papel, dadagdagan ko pa." Lumapit naman noon ang sundalo na pinag-abutan ng sobre kina Teniente para ipakita nga yung permit na sinasabi nung lalaki. Nang matanggap yun ni Teniente, pagbuklat niya ng sobre, pera iyon. Ibig sabihin, padulas, usuhol nga yun. Pero dahil nga sa pagkakakilala natin kay Teniente, hindi makakapasa sa prinsipyo niya ang mga bagay na yun. Ibinalik niya yon sa kanyang kasamahan
at sinabing, "Sabihin mo sa kanya na hindi tayo tumatanggap niyan. Kung gusto niyang makadaan dito, dumaan siya sa legal na proseso." Sa sinabing yun ni Teniente Bakirana, agad naman yun ay pinarating ng kanyang tauhan sa nag-abot ng sobre na may laman nga ng pera. At sinabi nitong, Brad, pasensya ka na. Pero hindi kayo makakadaan dito, sabi ng opisyal namin." "Aba, siraulo pala yung tinyente nyo eh. Bakit? Kulang ba yung laman ng sobre? Itanong mo sa kanya kung magkano. Tatapatan namin." Wika pa nung lalaki. Pero sa pag-uusap nung lalaking yun at nung isang sundalo, di nila namalayan na nandyan na pala si Teniente. Lumapit na rin ito sa kanila at nagsalita ng, "Hoy! Ang yabang mo ah! Di lahat ng sundalo o kapulisan nabibili ng pera. Kung kayo ay nabubuhay ng walang prinsipyo sa buhay, huwag nyo kaming idamay. Sige, dakpin ang mga yan." "Ano? Teniente! Teniente! Hindi mo alam kung sinong binabangga mo! Marami kaming koneksyon! Iba ang probinsya to kumpara sa kinalakan mo!" Sigaw nung lalaki na nag-abot ng sobre kanina na may halo pang pagbabanta. "Ulol, wala akong pakialam sa mga sinasabi mong mga koneksyon. Kahit sino pang Poncio Pilato ang hirap mo sa akin. Ang batas ay batas. Walang nangingibabaw dito," sagot ni Teniente sa lalaki. "Sige, isakin naman yan." Idiniretso naman ng ibang tauhan ni Teniente ang mga yun sa pinakamalapit na munisipyo o malapit mismo na mga presinto. Tinanggap ng mga yun ang mga kalalakihan. Ngunit nagtataka lang naman noon ang mga sundalong kasama ni Teniente dahil sa parang wala namang kasong inilatag ang mga ito sa mga taong yun. Kaya't umuwi na rin lang noon ang mga sundalo na nagatid at ipinaubaya na lamang sa kapulisan sa lugar kung anong gagawin nila sa mga ito, hanggang sa sumapit ang ilang araw. Nalaman na lang ni Teniente na sa mismong araw din na nadakip nila ang mga yun ay pinalabas din ang mga yun ng kapulisan. Di na nun nanibago si Teniente sa nangyari dahil alam niyang sa bawat lugar ay may mga tao talagang magkakakonek at nagkakaroon ng kapangyarihan dahil sa impluwensya ng pera. Pero ang di inaasahan ni Teniente ay ang gabing sinalakay sila ng mga kakaibang nilalang sa kanilang kampo na nasa gilid lang ng isang lupain na maraming nyog. Tapos ay iisang daanan lamang ang pwede mong pasukan dito. Lubak-lubak pa. Nang sumapit na nga ang gabing iyon, ay, mukhang uulan ah. Sabihan mo yung iba na magbantay lang. Magrelyebo na lang kayo. Salita ni Teniente dahil sa pagkidlat-kidlat sa kalangitan. Naupo na lang noon si Teniente sa may silong o tagwab ng kanilang kubo habang nagpapaabot ito ng antok. Yung iba noon ay nagkakape at yung iba naman ay tulog na dahil re-relyebo pa sila sa pagbabantay din sa paligid. Maya-maya pa ay umihip na noon ang malakas at malamig na hangin. At ramdam mo ang lakas nun dahil sa tunog ng mga dahon ng nyug sa taas. Pati ang mga matataas na damo sa mga parting may matadawag na halaman. Ngunit sa katahimikan ng paligid, putok ng baril. Agad na nagtago nun sa mga nakatambak na nakasako na lupa sa harap nila sa mga maliliit na trinchera. Sabay kasa ng baril ng mga yun, nagtago muna sila dahil sa sunod-sunod na ang putok sa paligid. At di pa nila alam kung saan nanggagaling ang putok. Madilim sa bandaron at ang mga nagbabagang nagdili parang mga bala
ang nakikita nila sa bandaron. At sa pagtatago naman ng mga sundalo, inantay lang nila ang pagtigil ng putok na yun. Sumigaw na noon si Teniente na patayin na lahat ang ilaw sa kanilang maliit na kampo upang sa ganoon ay walang tanda ang mga nagpapaputok sa kanila. Hanggang sa humupa na rin ang mga putok ng baril. Sa sandaling katahimikan, napaisip pa noon si Teniente kung rebelde o mga taong gusto lang gumanti sa kanila ang mga yun sa mga taong nakabangga nila sa lugar. Dahil kung rebelde ang mga ito, ay tiyak na hindi ganong ambush lang ang gagawin sa kanila. Konti lang ang mga putok kung tutuusin. At dahil sa madilim na paligid, kasabay pa ng pagkulog. Mas minabuti nila Teniente para sigurado ay gagapangin na lang nila ang mga kalaban kung saan nanggagaling ang mga putok. Dahil sa pagtigil ng mga yun ay wala naman ng sumunod pa na putok. May mga nasugatan din sa kanila sa nagawang bigla ang pagpapaputok sa kanila. Pero matibay ang grupong Teniente dahil kung di nyo na itatanong ay mga Scout Ranger din naman sila at sanay sila sa malapitang labanan. Kasabay ng pagbuhos ng ulan ay siya namang pag-abante ng Teniente kung saan ang parte ng malawak na taniman ng nyug na yun nagtatago ang mga kalaban. Puro senyas ang kanilang ginagawa noon. At sa pagkakataong ito, parang nangangapa pa lang sila sa paligid. Ngunit sa kanilang kakayahan o kaalaman sa pakikipaglaban sa gubat bilang mga Scout Ranger, wala sa kanila yun. Napakahina mo naman siguro ng sundalo kung sa ulan lang ay magpapatinag ka na. Kaya nga't sa kanilang paggapang, unti-unti na silang nakakalapit sa mga kalaban. Dahil na rin sa talas ng kanilang pakiramdam, alam nila na malapit na sila sa mga kalaban na nagpaputok kanina. At sa mga sandaling yun, habang sila ay putik-putik na gumagapang sa lupa, humina naman ang bugso ng ulan. Tahimik sila noong kumikilos. At sa panakanakang buhos ng ulan, ay parang yun na rin ang tumatakip ng ingay sa paggapang nila sa damo o lupa. Hanggang sa baon ng isang kasamahan ni Teniente ng kanyang kutsilyo sa liig ng isang lalaki. Pero nakaputok pa yun. Una yun sa binabagsak ng kanilang kasamahan. Ngunit sa ginawang ingay ng putok ng lalaki, parang wala namang nagpadala o nagpaputok pang muli ng barel. Bagkus ay mas lalong pagtahimik na noon ng lugar. Sa mga madadawag na halaman at damo na siyang nagsisilbi na lang kublian sa kanilang paggapang. Dahil tuluyan ng tumila ang ulan ng mga sandaling iyon. At sa dahang-dahang pagtila ng ulan, biglang isang parang alulong ng aso ang narinig nila Teniente. At mukhang malapit lang yon sa kanila kung saan nagaganap ang taguan na labanan. Sa pagtila nga ng ulan ay siya namang pag-alis ng maiitim na ulap sa kalangitan. At doon ay kumalat na sa kapaligiran ang maliwanag na bagong buwan. Paghinga lang ang tanging maririnig mo nun sa kapaligiran kung saan naroon ang mga sundalo. At kahit tumila na ang ulan, tubig pa rin ang bahaging yun ng lugar. Mas mababa kasi ang parting yun ng lupa, na ibig sabihin ay doon naiimbak ang tubig pag malakas ang ulan. Pero kahit pa ganon, hindi mo na iisipin kung nasa duty of combat ka syempre.
dahil buhay mo at buhay ng iyong mga kasama ang pagtutuunan mo ng pansin. Dahil anumang oras ay maaari nang umatake ang mga kalaban at kamatayan lang ang maghuhukom sa inyong pagitan. Hanggang sa isang hiyaw ang narinig nila. Di pa nila nun matukoy kung isa sa mga kasama nila iyon. Teniente! Teniente! Si Salazar! May kumalagkat sa kanya papalayo! Nakita ko! Parang buhay ang kumalagkat sa kanya! Pero hindi! Halimaw! Bago pa man matapos ang suplong ng kasama nila, nakarinig na sila ng tunog ng mga kung anong nilalang na hindi naman nila alam kung anong klase ang mga yon. Doon ay di na nakatiis ang isa sa kasama na teniente, yung nagsuplong sa kanya. At nagpaputok ito mula sa pinanggalingan ng kakaibang tunog. Sila na yan! Sila na yan, teniente! Salita nun habang nagpapaputok. At doon ay napatayo na rin si teniente, sunod ang mga kasundaluan nito. At nadala na rin sila sa pagpapaputok ng kasama nila. Putok ng kanilang mga baril. Nag-iba na ang kanilang plano sa pagkapang dahil sa mga kakaibang tunog ng mga nilalang sa paligid. Nakakapangilabot ng kinaladkad na rin yung isa pang kasamahan nila na nagpapaputok nang di pa nila malamang nilalang dahil sobrang bilis noon. Bukod pa doon ay gabi nga at ang lugar ng mga damot halaman na kinalalagyan nila ay halos singlaki ng mga tubo. Doon ay nagimbal si teniente dahil malapit mismo nga sa kanya ang kinaladkad ng kung anong nilalang na kasama nila. Ceasefire! Ceasefire mga kasama! Atras tayo! Atras tayo! Lalabas tayo sa madadaong na damong ito. Salita niya at dagdag pa niya ng Sino ba sila? Alright, yun mga kabagis ko. Ang astig nun. Yung bangkilan mga kabagis ko bukas pa ng gabi. Mga ganitong oras din siguro. Kaya siningot ko na rin to para may mapakinggan din tayo. Doon na rin tayo mag-shoutout mga kabagis ha. Ganun pa rin. Salamat sa suportang tunay.